Mamahalin ka pa rin ng Diyos kahit nagkamali ka. Lahat tayo ay nagkakamali, sa salita, gawa at maging sa ating pag-iisip. Pero hindi kailanman nakabatay ang pag-ibig ng Diyos sa kung gaano tayo kagaling o kabuti. Alam niya na mahina tayo, kaya't handa siyang magpatawad at magbigay ng panibagong simula sa sinumang tapat na lumalapit sa Kanya. Ang Kanyang awa ay laging mas malaki kaysa sa iyong mga pagkakamali. 1 Juan 1 verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal, patatawarin niya tayo. Pangalawa, kahit ikaw ay lumayo sa Kanya, may mga panahon na naliligaw tayo ng landas o pinipiling lumayo dahil sa takot, hiya o sama ng loob. Pero gaya ng isang amang naghihintay sa alibughang anak, ang Diyos ay laging handang tanggapin ka anumang oras na handa kang bumalik. Hindi nagbabago ang Kanyang puso kahit gaano ka pa katagal na wahlay. Joel 2 verse 13. Magbalik loob ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat siya'y mahabagin at puspos ng pag-ibig. Pangatlo, kahit ikaw ay mahina at nagdududa, ang kahinaan ay hindi dahilan para tumigil ang Diyos sa pag-ibig sa iyo. Sa katunayan, doon lalo nahahayag ang Kanyang lakas. Alam niya ang iyong mga tanong, pag-aalinlangan at mga sandaling hindi mo maintindihan ang nangyayari. Sa halip na husgahan ka, inaanyayahan ka niyang lumapit upang maranasan ang Kanyang biyaya na sapat para sa lahat ng iyong kahinaan. 2 Corinto 12 verse 9. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Pang-apat, kahit ikaw ay sugatan at wasak ang puso, hinahanap ng Diyos ang mga pusong pagod, sugatan at naghihirap. Hindi siya lumalayo sa mga nasasaktan. Sa halip, siya ang unang lumalapit upang magbigay ng ginhawa at pagpapagaling. Ipinapangako ng Diyos na siya ay malapit lalo na sa mga taong durog ang puso dahil mahalaga sa Kanya ang iyong bawat luha. Awit 34 verse 18. Malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak. Panglima, kahit ikaw ay maraming pagkukulang, alam ng Diyos ang lahat ng hindi mo kayang gawin, ang iyong kakulangan at ang mga bahagi ng buhay mo na hindi mo mapuno. Ngunit hindi ito hadlang para mahalin ka niya. Hindi kanyang inaasahan ang pagiging perpekto. Ang nais niya ay ang puso mong nagmamahal at handang sumunod. Ang kanyang habag ay laging mas malawak kaysa sa ating mga limitasyon. Roma 19 verses 16. Pagkat hindi ito nakasalalay sa gawa kundi sa habag ng Diyos. Pang-anim, kahit ikaw ay nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, kapag tila napakabigat ng mundo at tila walang liwanag na makikita, hindi ka iniiwan ng Diyos. Sa mga panahon ng pagkalito, pagod at depression, siya ang nagiging sandigan at lakas mo. Ang presensya niya ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi mo man nararamdaman, kasama mo siya at kumikilos sa gitna ng iyong paghihirap. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Pang-pito, kahit paulit-ulit kang bumabagsak, ang Diyos ay hindi nagsasawa sa pag-angat sa iyo. Kahit paulit-ulit kang nadadapa sa parehong kahinaan o pagkukulang, hindi siya nagbabago ng tingin sa iyo. Ang mahalaga sa Kanya ay ang puso mong handang bumangon at lumaban ulit. Hindi niya binibilang ang mga beses ng iyong pagbagsak, kundi ang katapatan mong bumalik sa Kanya. Kawikaan 24 verse 16. 9 beses mang mabuwal ang matuwid, siya'y babangon muli. Pang-8, kahit hindi mo maramdaman ang Kanyang presensya, may mga panahon na tila tahimik ang Diyos at parang hindi mo siya maramdaman. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala siya. Ang katotohanan ay ang Diyos ay laging tapat at hindi kailanman lumalayo. Patuloy siyang kumikilos sa likod ng mga pangyayari, nagpapaalala na ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakabase sa pakiramdam, kundi sa Kanyang pangako. Hebreo 13 verse 5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man.